Life is more a journey than a destination. Because it is a journey and no two people see success the same way, life can either be a great adventure or a wearisome travel. Oscar Wilde said, "To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that's all." I believe you will agree with that, knowing our situation in relation to God, our Maker. Kung iisipin natin, there is more to life than this physical bodies that we have. God created us with the spirit soul. He wanted us to be truly alive, experience a joyful adventure which starts from a new birth, a commitment to God, and a vibrant and growing relationship with Him. Now, this new birth allows us to say, the best is yet to come. Meanwhile, enjoy the present. Ang kapanganakang muli ay pasimula lang. God's gift of new life through the ministration of the Holy Spirit allows us to dance for joy, to celebrate every moment of life. I like the list of unique experiences in a lifetime that we should enjoy, enumerated by Dr. Charles Ringma in his book, Life in Full Stride. The wonder in childhood discoveries. Di po ba yung mga bata, yan yung mga panahon na sila ay maraming dinidiscover, hanggang sa maliliit na bagay na kanilang madidiscover, i-discover nila. Kaya they can find joy even in a paper clip, maski sa laruang lata. Naranasan nyo yung mga kaedaran ko, naranasan yung gumawa ng pinapagulong na yari lang sa lata. At kung ano-ano pang mga laruan, yari sa tsinelas na mga gulong. At patuloy na dinidiscover, ang daming dinidiscover pagka tayo ay maliliit na bata. And these little children actually ask the most candid, most brutal questions. Sila, basta pag may naisip silang tanong, itatanong lang nila, bakit? Bakit po? Bakit po ganyan? Mayroong mag-asawa, bakit lumaki yung tiyan? Bakit po? Bakit nangyari yon? Mga ganun yung mga tanong mga bata. Direct ang mga tanong nila, candid, and sometimes brutal. So, ito yung mga panahon na lumilipas sa buhay ng tao na dapat ay ini-enjoy. Kaya yung mga bata, hayaan natin i-enjoy nila yung kanilang pagkabata. Huwag nating masyadong madaliin yung kanilang pagtanda. Ano pa yung mga experiences in a lifetime that we should enjoy? The feeling of security of being tucked in bed and have stories told and prayers said. Naalala ko nung bata pa rin ako, matagal na panahon na yon, na kahit gising pa ako, tutulog-tulugan ako. Kasi siguro na experience nyo rin yun. Na gising pa kayo, gabi, at gusto nyong buhatin lang kayo ng nanay at saka tatay ninyo, magtutulog-tulugan kayo. Ang sarap nga naman kasi nang binubuhat kayo ng nanay o kaya tatay ninyo, at saka dadaling kayo doon sa higaan ninyo. Kukumutan kayo, tapos yung iba, pagkagabing ganun ay kinukwentuhan naman, may stories, tapos ay ipinapanalangin din. So ito yung mga karanasan na magandang balik-balikan at na-enjoy natin sa buhay. Ano pa? The amazement of becoming aware of one's own body and sexuality. So yung mga edad na yan, unti-unti na didiscover nila yung male na didiscover yung kaibahan sa female, didiscover nila yung kanilang sexuality. The bewilderment and excitement of first love. The energy of adolescence. Pagka-adolescent na, energetic, idealistic, lahat ng mga ideals na iisip niyan. Ito yung pinakamaganda sa buhay. Ganun yan. At na-enjoy din natin yan, yung mga nagdaan na doon. The adventure of starting life together with another person. The miracle of watching a fetus grow in the mother's womb. And the sheer joy of its birth. The challenges and joys of parenthood.
Hindi lang ho parenthood, pati grandparenthood. No? Yung mga kapatid natin, enjoy na yan. Yung mga pagod galing sa kung saan, pero pag uwi, andyan ang mga apo. Yan. Meron silang ministry sa pag-aalaga, na-enjoy din nila kasama ang kanilang apo. The challenges and joys of parenthood din and grandparenthood. May mga kasiyahan, may mga challenges, ang pagiging magulang at pagiging grandparents, and the wisdom of old age. These are all non-repeatable passages of life. And many of our spiritual experiences are similarly unique. The mumbling nature of our first prayer. Medyo nag-i-eavesdrop ako dun sa mga nagba-Bible study ng Thursday at pinag-pray ni sister yung mga bata. Experience nila nito, yung kanilang unang pananalangin, pa-bulol-bulol o pa-putol-putol, hindi pa dire-diretso, pero yung kanilang espiritu ay alam natin na nakikipag-ugnayan talaga sa Diyos. The emotional experience of receiving Christ into our hearts. In other words, in trusting God. The first hesitant attempts of sharing with others the good news of what God has done in our lives. The thrill of discovery that God actually provides and cares for us. The adventure of beginning to work for God in ways that help other people. Pwede pa tayong magpatuloy, pero ang mensahe ay napakalinaw. We go through unrepeatable stages in our physical, social, intellectual, and spiritual lives or development. These events need to be appreciated as they are. In them, we need to see God's special involvement and care. Pasalamatan ng Diyos at i-enjoy ang mga pribilehyo na ibinigay sa iyo while doing the Father's business at the same time. God knows what's best for us. Naniniwala po ba kayo doon na alam ng Diyos kung ano yung pinakamabuti para sa atin? Taas nga po ang kamay ng mga naniniwala na alam nyo, pinaniniwala. Pakibaba na po, salamat. God knows what's best for us. Therefore, every experience should fuel and grow our spirituality. And that experience includes pain and suffering. The problem, some of us are in the habit of trying to convince God that we want only what is best while doing the opposite of what He wants for us. May mga pagkakataon po sa buhay natin, di po ba, na alam natin ito yung best ng Diyos para sa atin at malinaw na sinasabi sa atin ng Kanyang salita, pero we do the opposite of God's best. And parang kino-convince natin yung Diyos na, Lord, I want to give you an advice. Gusto kong sabihin sa inyo na ito talaga yung best sa akin hindi yung sinasabi mong best. When you clearly know what is right to do and still convince God that that is not His best for you, as if telling God, let me advise you, Lord. Imagine that situation. But those who trust in God can say with the writer of Psalm, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalm 23, verse 6. God has linked His sovereignty to our responsibility and His power to our weakness. To put it another way, God is sovereign. Nakakapamahala ang Diyos, nakakapangyari ang Diyos, and yet, we are given responsibilities. Luke 12, 35 to 48. Be dressed ready for service and keep your lamps burning, like men waiting for their master to return from a wedding banquet,
so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. I tell you the truth, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. It will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the second or third watch of the night. But understand this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken in two. You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Peter asked, Lord, are you telling this parable to us or to everyone? The Lord answered, who then is the faithful and wise manager whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. But suppose the servant says to himself, my master is taking a long time in coming. And he then begins to beat the manservants and maidservants and to eat and drink and get drunk. The master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. That servant who knows his master's will and does not get ready or does not do what his master wants will be beaten with many blows. But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Aming Panginoon, maraming pong salamat sa inyo sa inyong salita na amin ngayong pagbubulay-bulayan. Ang aming dalangin, mangusap nga po kayo sa amin, kausapin nga po ninyo kami personally at makita namin ang mga pagsasabuhay ng mga katotohanan na inyong ituturo sa amin. Salamat po, O Diyos. Bigyan po ninyo kami ng karunungan upang aming maunawaan ang inyong kalooban. Amen. So ang utos sa Luke chapter 12, 35 to 40 na makikita natin ay, be ready. Sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, be ready. Yan. Maging handa sa pagdating ng ating Panginoong Jesus sa kanyang muling pagbabalik. Sabi sa 35, maging handa kayo, sindihan ang inyong mga ilawan, tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanyang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya, mabuksan agad ang pinto. 3 talinghaga, nagsimula yung talinghaga sa pagtuturo ng pagiging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At merong pagdiriwang na mangyayari doon sa mga handa. Verses 37 to 38, mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. May celebration. Actually, kaya natin ipinangalan din sa bulwagan ng pagdiriwang itong ating worship hall ay ang buhay natin ay nakatingin doon sa malayo pa doon na merong pagdiriwang, merong celebration. While we can celebrate and we are celebrating while on earth, we look forward to a grander, fuller celebration in the future. Ang babala sa verse 39 muli, kung sa verse 35 to 36 ay be ready,
sa verses 39 to 40, tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. In other words, be watchful, maging mapagmatsyag. Dahil hindi nga alam kung anong oras darating ang ating Panginoong Jesus. Verses 41 to 48, tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sino ang tapat na at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang mga aliping iyon. Kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. In other words, tinitingnan, hinihintay, ine-expect ng Panginoon na ito na tayo o sila, yung original na pinagsabihan ng talinghaga na ito, ay maging tapat. Eventually, consequently, tayong mga sumasampalataya sa Diyos ay binibigyan din ng babala, ng paalaala na tayo ay maging tapat hanggang sa huli ng ating buhay. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at magdiwang, maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. So 3 things I want us all to remember, church. No, church, remember these 3 things. Na habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito, may kagalakan, mayroong tagumpay, may mga pain and suffering, huwag natin kakalimutan to be ready at all times. Parang Boy Scout, parang mga Rangers, be ready. Be watchful. Be faithful. Kung meron tayong tatandaan sa mensahe natin ngayong umaga na ito, itong 3 salita na ito, ready, watchful, faithful. Ulitin nga po natin sa ating sarili, ready, watchful, faithful. While believing that the best is yet to come and enjoying every moment of life, remember to be ready, to be watchful, and to be faithful. Always looking to Jesus, the author and finisher of our faith. Lagi din nating tatandaan, we only progress in life to the extent that we take responsibility for our actions and attitudes and put forth the initiative necessary to create our own circumstances. Kung titingnan natin, every right implies a responsibility. Okay, binigyan ka ng karapatan ng magulang mo, pero tatandaan palagi, pag merong karapatan na ipinagkaloob, meron ding responsibilidad. Every opportunity, an obligation.
every possession a duty. And there is no advantage in blaming your problems or limitations on others. Kahit na genetics o kaya environment. Yung iba, sinisisi yung ibang tao dahil sa nangyayari sa buhay niya. Minsan, sinisisi sa genetics. Pinanganak kasi kami na ganito ang problema sa genetics namin O kaya sa environment, sinisisi sa environment. Walang advantage in doing that, in blaming others, blaming the environment, and blaming your genetics for the things that you are suffering or experiencing now. So do not allow adverse circumstances to dictate your life and attitudes. Show initiative and create your own break by standing up for yourself and promising to do better. Kung titingnan nga natin ang buhay, yung pag-unlad natin sa buhay, pag-progress natin sa buhay, nakasalalay lang talaga doon sa pag-take natin ng responsibility. Halimbawa, yung responsibility natin sa ating paglagong personal. Hanggat hindi natin sinasabi na it's my responsibility to grow physically, spiritually, intellectually, socially, hanggat hindi natin inaako yung responsibilidad na yon, we will never grow. We will never mature. So, let us learn to accept responsibility. The more we accept responsibility for who we are and who we can become, the greater will be our progress and contribution. May mga pagkakataon na pinababayaan ng Diyos ang gusto ng tao sa kabila ng pagtutol niya. Para in the end, ma-realize ng tao na ang kalooban ng Diyos ang pinakamabuti. Diba? Mga magulang, alam ito, minsan merong gusto yung magulang, tapos yung anak pinipilit yung gusto na kaiba dun sa gusto ng magulang. Minsan pinapayagan ng magulang dahil sa makulit na, masyadong makulit. Pinapayagan ng magulang at para lang ma-realize nung anak na hindi talaga yun ang best para sa kanya. Ganon din ang Diyos sa atin. Ang halimbawa ng kasaysayan na makikita natin ay sa Matthew 19:3-8, tungkol sa divorce. Ayaw naman talaga ng Diyos ng divorce, pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao, sige, sumigi ka. Sa Exodus 19:5-6, nagkaroon ng elaborate na sistema ng priesthood, yung mga saserdote. Sa kabila ng ang gusto ng Diyos, ang lahat ng mga nananalig, sumasampalataya, mga mamamayan ng Diyos, ay maging saserdote niya, maging priest niya. Lahat, walang exemption. Yung pagkakaroon din ng hari, yung kanyang bayang pinili ay humiling na magkaroon sila ng hari. Hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos talaga ay siya talaga ang hari, siya ang masusunod. Pero yung tao ay pinilit. At alam natin sa kasaysayan, mga kalagim-lagim na mga pagpatay, mga malalagim na trahedya nangyari dahil nag-establish ang tao ng kingship. Even though God was really the king. The results were devastating. Kalunos-lunos ang nangyari. Matakot tayo kapag ang hiningi natin sa Kanya ay labag sa Kanyang kalooban. Tapos ay kumbinsihin natin yung Diyos na yun ang mabuti para sa atin. Tapos ay ibinigay sa atin yung ating ginugusto. Pag nangyari yun, ipapapasan ng Diyos sa balikat natin yung responsibility sa magiging bunga o sa resulta ng ating pinipilit at gusto natin personally. Ang hanap ng Diyos ay ang ating pakikipag-isa at pakikiisa sa Kanya.
Buti na lang kapag gumawa tayo minsan ng mga decisions na mali, at pinipilit natin yung sarili nating mga kagustuhan. Tapos alam natin na hindi naman yun ang best ng Diyos para sa atin. Hindi siya tumitigil doon, hindi siya humihinto doon. No? He continues to pursue us. He allows us the things that we want and clamor for in order to make us realize these are not necessarily for our ultimate betterment. Huwag kang pumunta dyan. Huwag mong hawakan yan. Mainit yan. Yung mga bata, minsan ganun. Gusto nila, hawakan nila, napapaso. Pag napaso na, sabi ko na sa'yo huwag mo hawakan yan. Mapapaso ka. Huwag kang lumabas. Huwag kang pumunta dyan. Maaksidente ka. Kapag naranasan na natin yung hirap at pasakit na resulta nung pagkumbinsi natin sa Diyos na yung gusto natin ang the best at hindi yung kalooban niya ang the best, matututunan na natin o matutunan na sana natin yung matalinong pagpili kung alin ang importante at totoong may value. God can use the outcome of our second-best choices to help us reevaluate and search for His way and purpose. Clearly, we need to be far more careful in determining what we want. Kaya nga, we must be careful what we wish for. Be careful what you wish for. Be careful what you pray for. Mamaya, ibigay ng Diyos sa iyo yan. Kung labag naman, kontra naman sa kalooban ng Diyos. Dahil pinipilit mo siya na hindi, ito ang mabuti sa akin, Lord. Can I advise you that this is what is best for me? Pushing our way in life may get us to the top. But without God's blessing, such achievement will be but shallow accomplishments. We can long for things, but having attained them, we may find that they are less satisfying than we expect them. Most importantly, we can have much, but if God is not at the center of what we have, we may in fact have very little. Life's important choices need God's approval. Pag meron tayong pamimili, decision making na mahalaga na gagawin, lagi po ninyong tatandaan, yung mga mahalagang desisyon na gagawin natin actually need God's approval. Thank God that God doesn't give us everything that we ask Him. Not everything that we desire is beneficial. Now, there are two things to do in life. Number one, develop your potential. Kung naghahanap ng pagkakaabalahan, ito ang gawin natin sa ating buhay. I-develop ninyo ang inyong potential. Hindi ang kung ano-ano ang pinag-aaksayahan natin ng ating panahon. Huwag kung ano-anong mga negative thoughts ang pinag-aaksayahan natin, pinag-uubusan natin ng ating energy, ng ating isipan, ng ating talino, ng ating creativity. Nakakapagtaka, napakaraming tao po ang napaka-creative when it comes to negative thinking. Pero what we need to do actually is to develop our potential instead of actually using up our time, wasting our time. Number two, make good choices. Madali lang naman tandaan, dalawa lang. Develop your potential, make good choices. Pagka kami po ay nagbibiyahe, lagi itong mama nila, sinasabihan itong dalawang bata, huwag kayong matutulog sa biyahe. For two things.
Pag natutulog kayo sa biyahe, hindi nyo ma-enjoy ang napakagandang tanawin. Isa pa, pagka nagkaroon ng aberya, merong aksidente nangyari at tulog ka, mahirap. So, we need to be ready pag tayo ay nagbibiyahe, watchful. Yung reflex system natin, laging handa. Ang buhay natin ay parang pagbibiyahe. Natulad noon, kailangan laging ready, laging watchful. Tapos yung isip natin, di ba, pag nagbibiyahe tayo, ano kaya yung madadatnan natin doon sa plano nating puntahan, sa destination na iniisip nating puntahan. Napakaganda ng lugar na yon, kaya pupuntahan natin. Kaya yung isip natin ay occupied na. Anong gagawin natin? Pag nandun na tayo, pupunta tayo sa beach at magtatampisaw tayo sa malamig na tubig kasama ng mga magaganda, makukulay na isda. Magluluto tayo ng manamis-namis na sariwa, bagong huling mga isda at mga seafoods. Ganon. At pag tayo nagbibiyahe, yun ang laman ng isipan natin. Life is like that. It's an adventure. Parang trekking din o mountain climbing. Mountain climbing, may mga instructors, may mga coaches, may mga tourist guide na sasabihin sa iyo, ano ang mga tools na kailangan mo sa pag-akyat dito sa pagudpod o kung saang bundok man na iyong pupuntahan. Ano dapat ang suot mong sa paa o damit na suot mo. Ano ang laman ng iyong backpack na mga tools. Paano aakyat sa bundok? Paano rin bababa? Yung pag-akyat, pagod lang ang kalaban mo eh. Pero yung pagbaba, lalo yung matatarik na mga bundok, pag hindi ka marunong bumaba ng tama sa matarik na bundok, bababa ka na mabilis. mahuhulog ka. Halimbawa, matarik yung bundok na ganyan, tapos paharap ka dun sa labas ng bundok bumaba na ganon, gugulong ka. Kaya dapat yung tourist guide, yung coach o yung leader ng mountain climbing, mga mountain climbers o kung trekking man yan, ino-orient talaga yung mga tao. Pag bababa ka, hindi ka nakaharap doon sa huhulugan, kundi dito ka sa lupa nakaharap pagka sobrang tarik ng iyong bababaan. And life is like that. Yung sinasabi natin na disciple making is simply like that. Merong older one teaching the younger one. Younger in age, younger in spirituality. Tinuturuan noong older one. Mas may age. Masyado lang tayong dun sa salita na disciple making, discipleship. Pero sa totoong buhay, ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung ikaw ba nakakapagturo ka ba? Nakakatulong ka ba sa pag-akyat dun sa bundok? Ay nagbibigay ka ba ng information? Ganito yung kailangan, ganito yung mga tools na kailangan mo, ganito yung mga maneuvers na kailangan pag-akyat at pagbaba sa bundok. It's in real life, the essence of making disciples of people. Ang buhay din natin ay parang pagbibisikleta, biking. Na-enjoy ko yung pagbibisikleta nung bata pa ako. At naalala ba ninyo nung kayo rin ay tinuturuan na magbisikleta? Yung tatay o nanay ninyo nagturo sa inyo, siyempre may ilang mga gas-gas muna tayo na experience na, kasi bumabagsak tayo. Pero later ay natutunan na natin mag-bike. At
At ang sinasabi palagi sa atin ng nanay o kaya tatay na nagturo sa atin, huwag ka kasing titingin dito sa baba, ang tingin dun sa malayo. Tapos diretso lang, huwag ka hihinto ng pagpadyak. Our life is like that, mga kapatid, ano? Diretso lang ang pagpadyak, diretso lang ang buhay. Tapos ang tingin hindi doon sa ibaba, ang tingin ay doon kay Jesus. Doon sa ating destination. And just like biking, when you stop, you drop. Yung buhay natin, yung ating pananampalataya, yung ating spirituality, pag tayo ay huminto na, tayo ay babagsak na. O mga kapatid, ang paalala sa atin, while we enjoy this life, hindi naman tayo nagpapakamatay na trabaho na lang ng trabaho para magkaroon ng pera, kundi nagtatrabaho tayo para ma-enjoy din natin yung maraming bagay, mga pagpapala mula sa Diyos. Yung pagpapala na may blessing ng Diyos ay ma-enjoy natin. Pero huwag kakalimutan na habang nag-enjoy tayo ng mga blessing ng Panginoon, huwag kalimutan to be ready, to be watchful, and to be faithful to the Lord. Sapagkat anumang oras, tulad nga ng magnanakaw, ay babalik ang ating Panginoon. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo. Aking dalangin ay patuloy kayong mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong salita at pagtuturo ng Banal na Espiritu sa bahaging ito ng aming pag-aaral, pagbubulay-bulay ng inyong salita. Salamat po, O Diyos, at patuloy na kausapin po ninyo kami individually. Makita namin ang mga personal at practical na application ng mga katotohanan ito na aming pinagbulay-bulayan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo.